Bago tayo dumako ulit sa ating panonoorin, nais ko lamang ipakita ito. Ewan ko lang kung totoo dahil sa akin kasi parang nakakadismaya yung ganito, no? Sana hindi totoo. No? Disclaimer lang po kasi galing ito sa Jenibel Mendoza Haas. Ang mga graduate, 350 lang ang toga. Di pa mabigay ng gobyerno kasi walang budget. Di ba? Totoo? Pero ang mga couples na to, kalahating milyon sa 20 pieces ang kakapal talaga para lang sa walang kwentang hearing ninyo. Diyos ko, marimar. Ano to? Paglobo ng Sal Iniping Lacson, 4 times ang paglobo. Okay, basahin ho natin Kapitulo 3.4 ng Ping Lacson. Ito'y totoo nga ba? Nagtatanong lang ha. Nakabili na ang Senado ng robes. Robes ba o robes? 60 pieces, kalahating milyon ang halaga para sa impeachment ayon kay Ping Lacson. Tama yung sinabi nung nag-comment or nag-post nito si Jenibel kasi nga mga kapatid, sa graduation nga, no, minsan problema ho ang mga magulang kasi wala silang pang-arkila o pang-rent ng graduation, no? Pwede naman palang ganyan. Sa impeachment, nakabili sila ng uniform nila para po sa hearing ng impeachment. Kung kaya nilang gumawa ng ganito, nakabili halos kalahating milyon, ewan ko, more or less siguro yan. Pero 60 pieces pa lang yon, $500,000 na. Imagine ninyo kung maibibigay nyo sa mga estudyante sana na magkaroon sila ng napakagandang toga pag sila ay gagraduate na. Mas maganda siguro yon. Dati ho, ang gobyerno, nung nag-aaral ako, meron kaming 8 libro. Siyam pa nga kung may extrang subject. Pero ang pagkakatanda ko, 8 libro ho ang meron kami kasama ng mga notebook. Yung 8 libro na yon, pinahihiram po yon sa school. Ngayon hata sa tingin nyo ba, meron pa bang mga libro? Sa tingin ko'y wala na. Diba? Yung mga classroom ng mga estudyante, yung iba, wasak-wasak yung mga upuan. Yung mga minsan nga yung uniform, wala silang uniform sa mga probinsya, di ba? Kasi parang hindi naman mandatory, lalo na sa public school. Okay lang naka-t-shirt ka na. Pero kung matutugunan sana ito ng gobyerno, mas makakatulong. Hindi yung bibili kayo ng 60 pieces ng uniforme ninyo sa impeachment ni BP Sara na nagkakalaga ng kalahating milyon, mga king-ina ninyong lahat. Diba? Ayon no sa pagkakaintindi ko yan ha. Pero kung hindi totoo to, itong post na to, di wala. Baliwalay nyo yung sinabi ko. Kung lang naman. Pero kung ito ay totoo, napakahayop ninyo. Bakit kailangan nyo pang bumili ng ganyan? Diba? Pwede naman kayo, nakabarong lang ba't kailangan nyo magganyan? So putya, binadgetan talaga yung impeachment ni BP Sara. Samantalang itong mga kababayan natin, mga estudyante na walang pantoga, walang uniform na maayos, man lamang sa public. Nakakalungkot. Hindi kayang sagutin ng gobyerno. Huwag nyo kaming bigyan ng mga English na mga pangmatatalinuwang mga salita na kunwari totoo. Dito lang mapapamura ka talaga, di ba? Ang ina ito, impeachment. Tapos magkano ang ibibigay ninyo sa mga nasalanta ngayon ng Bulkang Mayon? Tigpa 5,000? Di ba? May Bulkan Mayon ngayon. Magkano ibibigay nyong ayuda bawat isa? 5,000. Tapos mauubos na, wala na. Kawawang mga Pilipino. Biruin nyo, pinaglalaanan nyo ng panahon to. Mga buwisit kayong mga nakaupo kayo na mga buaya. Hindi ikaw, Ping Lacson ha. Kung buaya ka, pwede kang mag-react. Pero kung di ka buaya, huwag kang mag-react. Tingnan nyo mga buaya kayo, gago. Lahat sa lahat ng mga buaya. Mga kapatid, naiinis lang ako kasi may kumakampi pa rin sa administrasyon. Kahit na nakikita na nilang ganito. Halimbawa ako, halimbawa lang yan, nakita na natin yung uniform na yan. Pwede pa nilang maalusutan yan. Lalo na si Manang Claire. Magkaiba po ang budget pagdating po sa DepEd o sa mga estudyante.
at sa hearing ni BP Sara. Ganun lang, tapos na. Wawa, mga kababayan natin, ginagawa tayong tanga, no? Ay, nako. Okay na mga kapatid, dumako na po tayo sa news ngayon. Okay? Yan, hindi pa to main event. Ito pa lang po yung kay Chavit. Na si Madriaga daw, kinasuhan din niya pala dati. Ito pa ang isa. Ang dami palang kaso ng Madriaga na yan, pero pinipilit nyo ang sarili ninyo na maging witness yung Madriaga na yan. Paano mo pagkakatiwalaan yung Madriaga? Ang dami na palang kaso niyan. Laban doon sa mga Marines, na 18 Marines na nagsasabi ng totoo. Katotohanan, wala silang mga bad record. Mga Marines pa sila na handang ibuwis ang kanilang buhay, tapos ayaw ninyong paatinin sa hearing. Di ba? Nakakagago ang gobyerno ngayon. Kaya po siya, kung BBM pa ka rin, BBM ka pa rin. Minsan mga kapatid, pag may matuto naman kayo sa buhay, ginagago na tayo ng gobyerno, BBM pa rin. Tinginan nyo lahat. Lahat ng mga sumusuporta sa kabila. Okay, i-play na ho natin. Ano ba to, Sir Chavit? Nabiktima ka rin ba ni Madriaga? Pakinggan nga muna natin ito, ha? PM ang involved yan. So, from the very beginning, sinasabi ko na siya mastermind. Ginamit lang si Saldico at si Martin Romualdez. Ang sinasabi nito, si BBM ang mastermind, ano? Nag-uusap yung magpinsan. Ngayon, nahalata nyo, Ombudsman, DOJ, kinakasuhan agad yung mga nagsasabi totoo. Ito, nagsalita si Martin Romualdez, bakit hindi to? Unang-una, sinabi nila, kakasuhan namin si Martin Romualdez. Ilagyan na nila ng hindi siya pwede makalabas sa ibang bansa. Oo. Tapos, nagsalita si Martin Romualdez. Sinabi niya, executive, liwanag. Ang executive, BBM. Siya ang mastermind. Oo. Pero, ngayon, wala na. Bakit hindi sila nasagutin ng Ombudsman, DOJ, at Presidente, bakit hindi nagsasalita? Wala baka palabas lang nila, kunwari, nag-aaway sila, no? So, ibig sabihin, nag-aregluhan na, nagtakutan lang. Dahil lalaglag nila si Martin, kung ilaglag niya, sasabihin niya mastermind. Yun lang yun. Grabe. Para tayong linuloko na ating Ay, hindi pala kay Madriaga to, sorry, nagkamali ako na ng pindot. Pero tingnan natin, baka babanggitin. nakikiusap po ako sa ating kababayan. Hindi yung mabuti, dahil puro diversion ginagawa nila. Yon ang sinasabi ko. Sinabi ko na rin sa ibang vlog ko to. Ito nga yun eh. Yan. Ito yung flood control issue. Ngayon, yung flood control issue, pilit po nilang tinatapalan ng mga diversion para hindi na mapag-usapan itong flood control. Lagi, ito, pag-usapan to. Tapos susunod, ito naman, pag-usapan. Ito na naman, si Lenny, pag-usapan natin. Ito naman, pag-usapan natin hanggang sa hindi na mapag-usapan ang flood control. Kasi magtatag-ulan na naman, gago, wala kayong lusot. Tag-ulan na naman, aalalahanin na naman ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin na binabagyo at binabaha po sila. Binabaha sila dahil sa mga pangakong wala naman na pako. Hanggat may ganyang mga pangyayari, maaalala ng mga kababayan natin yan. Kaya siguro sa tingin ko pagdating ng tag-ulan, gagawa sila ng malaking diversion para lang hindi na mapag-usapan yung flood control. Hay, pansin ko lang yan, ha. Hula ko lang yan. Mali mo, balikan natin tong video na to. Nililito lang tayo lahat. Kaya ang ginawa ko na, mula nung inisnab ako ni BBM sa Japan, nagtaka ako kung bakit. So, record ko lahat yung speeches nila, lahat yung pinupunta nila, lahat yung ginagawa. So, napagtama ko na mabuti naman at in-stamp ako, meron na silang gagawin. So, dinokumento ko lahat ang Public Works and Highways. Record po galing sa Malacanang and Public Works and Highways 2. Isa lang muna sasabihin ko ngayon para di marito ang ating kababayan. Di ba sabi niya noon, 2024, I built 5,500 flood control. Palakpakan ng mga Congress. Nung dumating bagyo, nabaha tayo. Sabi niya, binintangan niya ang kalikasan,
Oo. at mga taong bayan. Sabi hindi na raw sumusunod sa schedule. No, may flood control daw. Pero na-overwhelm lang. Ewan ko kung anong ibig niya sabihin doon. Tapos sumunod na naman yung tag-ulan. Nagtag-ulan, pinuntahan niya yung mga flood control, inaamin niya na wala naman pala. Dinudurog-durog niya pa yung hollow block. Ba't magpasa hanggang ngayon wala pa rin nakukulong na malalaking isda? Depende kasi yun kung kasama ang Pangulo, mahirap yun. Sabi naman ni Manang Claire, si Manang Claire ay nagsasabi na ang Pangulo, siya na mismo ang nanguna para mag-imbestiga ng mga anomalya dyan sa flood control. Pwede ba yun na ang ating Pangulo mismo ang nanguna tapos siya pa ang gumawa? Minsan po ang mga magnanakaw o mga kriminal, kunwari sila yung mangunguna sa pag-imbestiga para malaman nila kung ano pa ang butas na pwedeng makita sa kanila na mapaghandaan nilang pwede nilang tapalan ng butas. Di ba may palabas na ganun yung ewan ko kung may nakakaalam nun, Death Note. Pasulat na lang po dyan sa comment section kung sino nakakaalam ng Death Note. Si Kira, siya yung pinaka may kasalanan lahat ng paggawa ng krimen. Ang ginawa niya, sumama siya sa pag-iimbestiga. Natural, hindi na siya mapaghahalataan. Kasi sumama siya sa pag-iimbestiga anong ginagawa ni PBBM natin ngayon? Siya pa ang namuno sa ICI ko no na wala naman palang kinahinatnan. No, ito yung example lang ha. Tandaan nyo, lahat ng sinasabi ko rito para safe, hindi totoo. Hindi man katotohanan o opinion lang ho natin to, sariling opinion, mayroon po kaming sinasabi. Meron po kaming hinaing na magpasa hanggang ngayon, tingin na baka unahin pa nila yung impeachment ni BP Sara. Pag nalusutan ni BP Sara to, yari sila. Ngayon, kung hindi man malusutan ni BP Sara ito at ma-impeachment si BP Sara, may iba pang mga Duterte na hindi nila napaghandaan. Meron pang iba bukod sa Duterte. Nandiyan pa sila Marcoleta, sila Bongo, etc. Lahat po ng naniniwala sa mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, may pagkakataong sila po ang tumakbo. Kung sinasabi nyo sila Mama Lenlen tatakbo, sila ang bagong pag-asa, wow, hayop ka, Vice Ganda! Napakatalino mong nilalang kung sasabihin mong si Lenlen, si Mama Lenlen ninyo, magiging presidente. Wow! Uulitin ko, hindi nga niya maayos ang kanilang lugar doon sa mayor niya doon sa Naga. Ewan ko kung saan siya mayor. Kailangan pumutok muna siya doon. Kailangan makita namin na magaling ka bilang mayor. Malinis mo mga illegal doon. Kung yun nga hindi mo malinis, buong Pilipinas pa, uwi. Di ba? O si Risa Ontiveros, anong gagawin yan? Baka buong termino niyan pag halimbawa naging presidente yan, kundi puro Duterte na lang ang topic niyan. Malaking tulong sa kanila ang Duterte. Kasi dati mga nag-aaway ang mga yan pero ngayon naghihimuran na ng mga puwet Nagsisipsipan na ng mga daliri. Dati hindi naman ganyan, mga magkakaaway yan Kakamping, Dilaw, kaaway nila, BBM, di ba? Excuse me po.